Asek, base dito sa ating mga balita, umabot na ng 165,000 mahigit yung ating shortage pagdating dun sa classroom. At isa nga doon sa nabanggit na nakikitang solusyon ng DepEd ay yung pakikipagtulungan sa local government units para kumbaga mas mapabilis yung paghabol natin dito sa backlog na ito. Pakipaliwanag nga po sa amin, paano po yung magiging sistema nito? Paano po yung magiging mekanismo? Alam mo noon kasi bilang ang sole construction department ng gobyerno, ang DPWH lamang ang tanging nagtatayo ng mga classroom para sa DepEd. Ngayon taon, iba na po ang sistema. Ang DepEd ay pwedeng magpatayo ng classroom either sa DPWH or through the LGUs or even through civil society organizations. So yan po ang bagong innovation natin na pwede natin kumbaga i-transfer ang pondo ng DepEd sa mga LGU para sila na po ang mag-procure, sila na po ang mag-implement, sila na rin po ang mag-monitor. Dahil sila po ang closest to the ground, sila nakakaalam ng mga pangangailangan ng kanilang mga lokal na pamahalaan. Pero Asek, paano po yung magiging proseso nito? I mean, una sa lahat, paano natin pipiliin kung ano-anong mga local government units yung uunahin natin, yung gagawin nating prioridad? Ano yung mga lugar na kailangan nating unang patayuan ng mga silid-aralan? Okay. Well, taon-taon po ang DepEd ay gumagawa ng isang master list, kung saan talagang pinag-aaralan namin kung nasaan ang mga shortage sa anong mga lugar, anong mga munisipyo. At ito'y base sa mga parameters na siniset namin. Kunyari yung overpopulation, yung multiple shifting, at saka pinag-aaralan rin po namin yung growth or prospective growth in the population of the area. So yan ang unang-una. Meron po kaming listahan kung saan po talaga yung mga shortage. Ngayon, pangalawa, yung sistema po natin is we evaluate the LGUs on the basis of their capacity. Unang-una is yung kanilang financial capacity, at yung kanilang eksperyensya sa pagtayo ng mga infrastructure. Financial capacity dahil sila po ang mag-implement ng procurement. So, meron silang proper procurement in place. Tapos meron din silang proper monitoring and liquidation systems in place. Yung technical know-how naman po is yung tipong may experience sila sa pagpapatayo ng mga vertical structures na nakaraan. Ito po ay ebidensya ng kanilang ugnayan sa DPWH at ebidensya rin ng mga napatayo na nilang mga gusali. So at saka yung dalawa po. Pero ang pinakamahalaga po dyan is yung character po ng ating mga LGU na talagang they can build this with speed, with quality, at a low cost, and with integrity. Okay. So, yun po yung mahalaga. So nabanggit po ninyo yung financial capacity, but I understand, sabi nga po ninyo kanina, ang pondo ay manggagaling sa DepEd. Ipapasa lamang po yun sa LGU para ipatupad yung pagsasagawa ng classroom. Tama po ba? Tama po yun. Yung pondo po ay yung general appropriation na galing sa national government. At ngayon, ang mangyayari is i-transfer namin ang pondo sa mga LGU para sila na po mismo ang magpatayo ng classroom. Kaya lang, siyempre, we have all these guardrails in place na i-monitor namin na maayos. Kahit paano makikialam kami sa bids and awards committee nila in whatever way we can. And we will constantly have our engineers monitor, inspect, pati na rin yung progress. Para naman yung ating bayaran sa kanila is talagang tugma dun sa progress ng gusaling tinatayo. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!